sa issue ng Ang Bayan, Disyembre 7, 2025. Editorial, maghanda sa susunod na yugto ng kilusang protesta laban sa korupsyon at pasismo ng rehimeng Marcos. Humigit kumulang 3 buwan ang itinagal ng dumaang unang yugto ng kilusang protesta laban sa korupsyon at burokratang kapitalismo. Una itong sumiklab noong Setyembre at humantong sa pambansang koordinadong demonstrasyon nitong nagdaang Nobyembre 30. Bawat linggo sa pagitan ay may mga walkout at demonstrasyon ng mga estudyante sa mga universidad mula Hilagang Luzon hanggang sa mga syudad ng Kabisayaan at Mindanao. Sa iba't ibang komunidad, bayan, pagawaan, tanggapan at mga simbahan, nagrally at nagmarsya ang iba't ibang sektor na binuklod ng komuna pagkasuklam sa korupsyon at bulok na sistema. Nagsimula sa iskandalo ng bilyon-bilyong pisong kickback sa maanumalyang flood control projects. Hindi naglaon, tumambad ang iba pang singsahol na anyo ng korupsyon sa gobyerno. Nalantad ang maanumalyang farm-to-market road at iba pang ipinatayong mga infrastruktura. Nalantad din ang daang-daang bilyong pisong mga allocable sa pambansang budget at ilegal na paggamit ni Marcos sa pondo ng PhilHealth. Nagsimula sa panawagang lahat ng sangkot dapat managot at pagbatiko sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kasabwat na kontraktor, kongresman at mga senador. Hindi nagtagal, sigaw ng mga kabataan at ng iba pang sektor, Marcos Duterte patalsikin, matapos mabunyag na mismong si Marcos ang haring mandarambong na nasa tuktok ng kabundok na nakaw na yaman at si Sara Duterte ang reyna ng korupsyon na naglustay ng daang-daang milyong pondo ng mamamayan. Usap-usapan ngayon ang pagtatayo ng pambansang konsehong pantransisyon upang igiit ang interes ng mga demokratikong sektor sa anumang ihahaliling gobyerno. Ang pagbaha ng protesta mula Setyembre ay maikukumpara sa makasaysayang mga pagdaluyong ng protesta sa bansa. Sa nagdaang mga dekada, ilang ulit sumiklab ang makapangyarihang mga kilusang bayan na 2 ulit nakapagpabagsak sa nakaupong presidente, Marcos noong 1986 at Estrada noong 2001. Dagdag sa mga ito ang makabayang pag-aaklas ng mga kabataan noong First Quarter Storm noong 1970 at mga welgang bayan noong 1989 hanggang 1990. Mga rally laban sa korap at rasistang rehimeng Arroyo at malawakang demonstrasyon kontra sa pork barrel noong 2013 hanggang 2014. Salamin ng malawak at malalim na galit ng taong bayan ang pagsiklab ng kilusang protesta. Ang mabilis na pagbulwak nito ay tanda ng kumukulong galit ng taong bayan sa walang awat na pagsirit ng presyo, pagpako ng sahod at pangkalahatang pagbulusok ng kanilang kabuhayan sa ilalim pa ni Duterte at lalo na mula nang maupo si Marcos. Lalong nag-alab ang galit ng bayan sa harap ng malawakang salanta mula Cebu hanggang Palawan, dala ng bagyo at mga bulok na proyektong flood control. Ang pagbulsa sa bilyon-bilyong pisong pera ng bayan ay gumatong sa hindi nawawalang pagkasuklam ng taong bayan sa magnanakaw na pamilyang Marcos. Nasadlak sa malalim na pampulitikang krisis ang rehimeng Marcos dahil sa pagragasa ng mga kilos protesta. Lalo itong nayanig ng ibunyag na tumanggap mismo si Marcos ng hindi bababa sa 25 bilyong pisong kickback o SOP kapalit ng mga proyektong pang-infrastrukturang ipinag-utos niyang ipasok sa budget. Sa tangkang tabingan si Marcos, ilang matataas niyang opisyal ang sinakripisyo at pinagbitiw, kabilang sa kanila ang pinuno ng gabinete na napangalanang sangkot sa anomalya. Binuo ni Marcos ang independenteng komisyon para di umano mag-imbestiga sa mga anomalya pero para lamang ikubli ang papel ng Malacanang sa korupsyon. Para magpasiklab at pahupain at ilayo sa kanya ang galit ng bayan, itinutulak ngayon ni Marcos na kasuhan at arestuhin ang ilang malalaking kontraktor at kilalang mga politiko. Umaastang anti-korupsyon si Marcos alinsunod sa payo ng imperialistang amo upang alisan ng hangin ang kilusang protesta kontra korupsyon. Katuwang niya ang ilang lider ng akbayan na todo ang pagsisikap na ilihis ang kilusang anti-korupsyon mula sa pagpapanagot kay Marcos at tabunan ang panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Sa payo pa rin ng US, ipinag-utos ni Marcos ang muling pagtataas ng sweldo ng mga sundalo at pulis sa layong ikonsolida ang kanyang kontrol sa AFP at PNP at mas mahigpit na magamit ang mga ito sa brutal na todo gera laban sa masang magsasaka sa kanayunan at pagsupil sa nagbabadyang pang paglawak ng mga protestang bayan sa darating na mga panahon. Matapos tuloy-tuloy na sumulong mula Setyembre, nasa yugto ngayon ng konsolidasyon ang kilusang protesta laban sa korupsyon at burokratang kapitalismo nang nagpapalakas at paghahanda para sa muling pagbuwelo. Hamon sa mga persang pambansa demokratiko na nasa unahang hanay ng kilusang protesta na maglagom at humalaw ng mga aral mula sa nagdaang 3 buwan.
hamon na patatagin at palawakin ang kanilang mga samahan, ibayong palaparin ang kanilang mga alyansa at pagtibayin ang paninindigan at determinasyong labanan ng korupsyon ng rehimeng U.S. Marcos. Hamon sa kanilang tuloy-tuloy na maghanda sa susunod na yugto sa pamamagitan ng pag-abot at pag-organisa sa higit na maraming paggawaan, maralitang komunidad, paaralan at iba pang sentro ng populasyon sa buong bansa, at paramihin ang mga aksyong protesta ng masa sa kanilang mga lokalidad. Hamon na palalimin ang pag-unawa sa burokrata kapitalismo sa iba't ibang anyo nito at sa mga ugat ng suliranin ng paghihirap ng bayan. Ilang ulit na palawakin ang alyansang anti-korupsyon at pahigpitin ang pagkakaisa laban sa paghahari ng mga Marcos at Duterte. Hamon din na ilantad ang mga pekeng progresibong lider at mga ultra-konserbatibo upang makabig ang masang kontra-korupsyon na nalilinlang at nilililis nila sa maling landas ng pagsumamo sa hari ng korupsyon. Hamon sa partido at mga revolusyonaryong pwersa na magpalakas sa gitna ng nagpapatuloy ng malawak na kilusang anti-korupsyon ng taong bayan at paglaban sa pasismo ng rehimeng U.S. Marcos. Ibayong palawakin ang lihim ng mga samahang masa upang tuloy-tuloy na pukawin at himukin ang malawak na masa ng sambayanan na isulong ang demokratikong revolusyong bayan bilang tunay na solusyon sa krisis sa harap ng labis na pagkapuot sa nagnanaknak na kabulukan ng buong reaksyonaryong estado. Napakainam ngayon ng sitwasyon para mag-recruit para sa bagong hukbong bayan at isulong ang digmang bayan sa kanayunan.